Kaibigan, nakapagpa-bless ka na ba ng kandila sa araw na ito? Tandaan, pwede pong magdala ng kandila at ipa-bless ito sa simbahan sa araw na ito. Bakit importante ang kandila sa araw na ito? Halika, pag-usapan, pagkwentuhan, pagnilayan natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw kaibigan, ako si Adrian Bondok. Sa araw pong ito ay kapistahan po ng Candelaria. Candelaria. Ang kandila ay sumisimbolo ng liwanag. Ang kandila ay nagbibigay ng liwanag. Sa araw din pong ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. At mababasa natin sa ating ebanghelyo sa araw nito mula kay San Lucas na itinuturing, ipinapakilala si Jesus bilang liwanag. Si Jesus ang liwanag na tatanglaw sa mga hentil. Si Jesus ang liwanag na magbibigay karangalan sa bayan ng Israel. Si Jesus, kaibigan, ang tunay na liwanag ng buhay. Kung sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay napaka-importante ng liwanag, ganun din po sana ang naisin natin para sa ating mga spiritual na buhay. Naisin nating nasa liwanag tayo. Wala sa dilim, wala sa kasamaan, liwanag. At para tayo ay manatiling nasa liwanag, ay naisin nating dapat nasa piling natin si Kristo na liwanag. Kaibigan, hayaan mong gamitin ko ang ating ebanghelyo sa araw nito para bigyang diin. Ano ba ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay namumuhay sa liwanag ni Kristo? Una, marunong tayong sumunod sa utos ng Diyos. Ang mga magulang ni Jesus, si San Jose at saka ang inang Maria, ay napakadebotong Hudyo at marunong silang sumunod sa batas ni Moises, ang batas ng kanilang relihiyon, at marunong silang sumunod sa utos ng Diyos. Kaibigan, kung tunay tayong namumuhay sa liwanag ni Jesus, dapat, kagaya ng mga magulang ni Jesus, marunong din tayong sumunod sa utos ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, sumunod sa turo ng ating inang simbahan. Pangalawa, mayroong dalawang karakter na gustong kung bigyang pansin din natin sa ating pagbasa. Ito ay sina Simeon at Ana. Medyo matanda na sila sa kanilang edad, pero makikita natin sa kanila ang tunay na pananalig sa Diyos. Si Simeon, pinangakuan na hindi mamamatay hanggat hindi nakikita ang kaligtasan ng bayan ng Diyos. Sa araw yun, nakita ng kanyang dalawang mata ang katuparan ng pangako. Nakita niya si Jesus. Si Ana, araw-araw, sa pagiging balo ay nanalangin, nananalig sa Diyos. Kaibigan, sa araw na ito, ano man ang iyong edad, bata, kagaya ni Jesus, matanda, kagaya ni Simeon at Ana, kung tayo ay tunay na namumuhay sa liwanag ni Jesus, manalig tayo sa kanyang salita, paniwalaan natin ang kanyang mga utos, at magtiwala tayo, todo-todo, kagaya ni Simeon at saka ni Ana, sa pagmamahal ng Diyos. Sa araw na ito, kaibigan, magnilay. Ang buhay mo ba ay nasa liwanag ni Kristo? Ibig sabihin,
Ang mga gawain mo ba ay nauukol sa kautusan ng Diyos? Ang buhay mo ba ay sumusunod sa utos ng Diyos? At siguraduhin nating tunay tayong manalig. Kahit anong mangyari sa buhay, kahit ano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, tunay nating ilagay ang ating pananalig ng buong buo kay Kristo Jesus na liwanag ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking reflection sa araw na ito, kaibigan. Naway kayo na bless at maging blessing ka rin sa iba. I-forward mo itong video ito para ma-bless ang iba. Maraming salamat. God bless you, kaibigan.